makakasama natin COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po. Salamat sa oras, Chairman. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali rin po sa ating mga kababayan. Chairman, bagamat nasagot nyo na po itong mainit na issue on the nationality of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, doon po sa unang report ni Gary De Leon. Klaruhin lamang din po natin muli na unless na merong nag-question, doon lamang titignan po ng COMELEC kung talagang Filipino citizen ang isa pong na-elect na official po ng bansa. Tama po kayo, Ma'am Cheryl. Alam niyo po, wala po kaming power na magmoto proprio kapag ang issue ay citizenship, age, residency, registration bilang isang botante at literacy, able to read and write. Yan po mga qualification na yan, kakailanganin, sabi ng batas at sabi ng decisions ng Supreme Court sa napakadami ng pagkakataon na dapat po yan ay merong isang registered voter na magpa-file ng petition to cancel the certificate of candidacy or deny due course, yung tinatawag na certificate of candidacy. Ang pwede lang po namin imoto proprio, yung kami ba yung magpa-file ng candidacy, ng disqualification, ay kapag nuisance yung mismong kandidato. Pero remember po, Ma'am Cheryl, na kahit po nuisance yung kandidato, kahit pa siya sinasabi siya si Bathala, naniniwala sa duwende o sa mga bituin, o kahit na hindi siya of age, tatanggapin pa rin po namin yung certificates of candidacy na ipapile nila at tsaka lang po namin ipumoto proprio, i-disqualify pag nuisance o maghihintay kami ng mga disqualification cases doon sa mga ibang grounds ng disqualification. So pag nagpa-file po ng COC, kailangan syempre Filipino citizen, pero hindi kailangan ng supporting documents na nagpapatunay na Filipino citizen ang isang gustong tumakbo. Wala po, Ma'am Cheryl. Nakalagay po sa COC number 8, isang nakalagay, I am a Filipino citizen. Take note po, pag local position, ang sabi po ng ating batas ay dapat isang citizen of the Philippines. So dalawa po ang klasifikasyon ng citizen ng Pilipinas. Natural born at saka naturalized. Yung natural born, wala ka lang kinakailangang patunayan pa. Pag ang nanay o tatay mo ay Filipino, ikaw ay Filipino. Yung naturalized citizen, dati kang foreigner, basketball player, bigla kang naging Filipino, nabigyan ka ng Philippine citizenship, pwede kang makatakbo bilang local official sapagkat ang sabi lang po, must be a citizen of the Philippines. Pag po nagpapal ng candidacy, Ma'am Cheryl, wala po kami hinahanap ng mga birth certificate. At siyempre po, paano niyo po ba naman patutunayan na kung ikaw ay Filipino citizen? Sasabihin niyo po birth certificate. At siyempre nakadeclare lang doon kung sino ang nanay o tatay mo. Take note, pag ang nanay mo ay Filipino o tatay mo Filipino, Filipino ka po. Maliban na lang kung may magpapal ng disqualification, ite-trace yung lineage ng mismong tao at magbibigay ng mga ebidensya na nagpapatunay na hindi talaga siya Filipino citizen. Kung local officials po, whether you're natural born or naturalized, pwede kang tumakbo. Pero sa mas mataas pong posisyon kung national post po, dapat ay natural born. Tama po kayo, Ma'am She. Pagka po presidente, vice-presidente, senador at kongresista, whether po sa distrito o party list, dapat po ay natural-born Filipino citizen. Ang definition po ng natural-born, sabi ng Saligang Batas natin, Article 4, Section 2 ng Saligang Batas, ang natural-born Filipino citizen ay citizens of the Philippines from birth, sa pagkapanganak, na hindi kinakailangan gumawa ng kahit anong aksyon, kahit anong petisyon para lamang ma-perfect ang kanyang citizenship. So tayo po, katulad natin, pinanganak tayo dito sa Pilipinas, nanay-tatay natin Pilipino, wala man po tayong pinapay ng kahit ano para lang patunayan na tayo ay mga Filipino. Hindi po katulad ng mga naturalized citizen na para maging citizen ng Pilipinas, kinakailangan mag-file ng formal petition or application for Philippine citizenship. Isa pa pong issue, punta naman ako sa Bulacan. Umaalma po, Chairman, yung mga taga-barangay San Roque, dyan po sa Pandi, Bulacan, dahil mula pa po noong Nobyembre raw, wala po silang barangay officials dahil sunuspende raw po ng COMELEC. Ano po ba yung dahilan ng suspension sa barangay officials ng San Roque? Tama po kayo, Ma'am She, kapag po kasi merong kaso ng premature campaigning, nakapending yung kasong yan, lalo pat nagkaroon ng desisyon. Nagkaroon po kasi ng desisyon ang division ng COMELEC at ang sabi mukhang guilty sa premature campaigning ang mga ito. Kaya lang,
ay may motion sila for reconsideration. Subalit mukhang nanalo po lahat yung buong lineup na yun eh. Oo. And therefore po, bakante yung posisyon. Kaya lang, sabi naman po ng local government code, kapag ka bakante ang posisyon, wala pa nag-qualify, pwede naman po mag-appoint ang ating pong mayor ng OIC doon sa bayan na yan o doon sa barangay na yan at may kapangyarihan po yung pagiging OIC, hindi pa pwedeng walang manunungkulan po doon. But then, just the same, dahil nga sa nalaman natin yung issue na yan, kaya po in-order na po natin ang pagmamadali ng desisyon dyan po sa issue ng kanilang disqualification. Okay, puntahan ko po another issue, Chairman. Yung inyo pong kukunin po namin ang inyong reaksyon dito nga po sa development na ito kung saan aalisin na ang withdrawal ng COC ng kandidato bilang ground sa substitution. Nagdesisyon po ang inyong Commission and Bank. Kanina po pinropose natin yan at nag-agree po ang mga kasamahan natin sa ating pong proposal na pag nag-file ng candidacy mula October 1 to 8, ay bawal na po ang withdrawal with substitution. Pwede sila mag-withdraw pero wala na pong palitan. Ibig sabihin, mula October 1 to 8, pwede pang magpalitan no, dahil yun po talaga ang period ng filing ng certificates of candidacy. Pero pagkatapos po ng October 8, hindi na po natin papayagan. Lay the cards on the table na. Wala na po mga misrepresentation, wala po mga tago-tago pa. Dapat po sabihin na kaagad kung desidido ng tumakbo o maglingkod sa bayan. Hindi yung bibigyan pa natin ng 1 buwan, minsan 2 buwan pa noon. Yung mga nakakaraan para lang pag-isipan kung tutuloy sila o hindi o magpapapalit. 2 grounds na lang po ang pwede magkaroon ng substitution, Ma'am She. Debt at saka po disqualification. Kung outside of these grounds, hindi na po namin papayagan ang kahit na anong withdrawal with substitution. After October 8. Tama po kayo, Ma'am She. October 1 to 8 po ang filing ng candidacy. So, kung ako po yung nag-file ng candidacy bilang governor noong October 1, pwede po ako mag-withdraw para po magtumakbo na lang na vice governor o kaya tumakbong mayor. Pwede po yun mula October 1 to 8. Pero po after October 8, kahit mag-withdraw, pwede mag-withdraw, pero wala pong palitan. At yun na nga po ang gusto nyo na lilimitahan yung panahon nga po sa paghahain ng kapalit na kandidato. Ito po ay desisyon ng COMELEC. Hindi po kailangang dumaan ito sa Kongreso. At ano rin po ba yung kahalagahan ng paglimita po sa substitution? Tama po kayo, Ma'am She. Una po, hindi na po kailangan sapagkat kami naman po ay may power to enforce and administer election law. Pwede namin po ma-reconcile yung magkakaibang version ng ating batas para lang panatilihin on equal opportunity for all. Number 2, alam niyo po, namin na nangyayari ng mga nakakaraan, aabuso po kasi yung substitution by withdrawal. Hindi ka pala desidido bakit ka nagpapile ng candidacy? O kaya po, siyempre parang nalilinlang ang sambayanan, hindi ka agad nalalaman kung sino talaga ang tunay na kandidato. Number 3, minsan nagagamit pa po, lalo pa yung mga incumbent na appointed position, appointed official, hindi pa po sila deem resign. Magre-resign pa lang sila pag sila ay nag-file ng candidacy. So meron pang ilang panahon para lang ma-promote pa ang sarili, magamit ang resources ng pamahalaan at hindi kami makapag-finalize ng list of candidates. Tatandaan po natin, kung meron po tayong 2,000 munisipyo at syudad sa buong Pilipinas, 2,000 ballot phases po ang ihahanda ng inyong commission election sapagkat bawat bayan, bawat syudad, magkakaiba ang kandidato except yung national positions. Another issue po, itong disqualify ninyo yung isa sa mga 4 na bidder ng online voting and counting system para po sa overseas voting dahil bigong magbayad daw po ng protest fee. Ano po ba itong protest fee at bakit kailangan po ito, Chairman? Para po yan, Ma'am She, na filing fee. Pag po ikaw ay hindi nagbayad ng filing fee, kahit sa korte, hindi po hindi po tatanggapin ang inyong petisyon. Kahit patanggapin, wala pong jurisdiction yung korte sapagkat ang non-payment of filing fee or even protest fee po ay jurisdictional. Ang ibig sabihin po nun, hindi mag-a-acquire yung jurisdiction yung isang korte kung hindi ka magbabayad ng filing fee. Kahapon po, para sa inyo ko na lang po muna masasabi sa inyong programa, kahapon po nakatanggap ang aming opisina ng COMSEC o COMELEC Secretary ng isang protest protest petition. At kahapon po nakatanggap din kami ng Xerox ng isang cheque na nagsasabi po doon sa cheque, sa sulat sa amin na magugod lang yung cheque, ibibigay sa amin yung original ng cheque kapag po binigyan namin ng due course yung kanilang petition. So yan po pag-iisipan namin kung sufficient compliance ba yan doon sa requirement ng payment ng protest fee na mandatorily required po. Ma'am She, wala kaming choice ng ating law on procurement. Pero, okay, yun pong protest fee, magkano po ba pinag-uusapan natin dito na protest fee or parang filing fee? Mga 2.5 million po kasi nakabase po yan sa porsyento ng kabuang halaga ng mismong kontrata.
So ito pong nakuha nyo po, natanggap ng COMSEC, ay ito po ba ay galing dun sa na-disqualify? Tama po kayo na kahapon po matapos kaming mag-deny ng motion for reconsideration ng mga nakaraang linggo, kahapon naman po siguro dahil sa nababalitaan itong mga binabanggit natin, Opo. ay nag-file po ng formal na protest sa amin pong commission secretary at pagkatapos po may pinadala po na Xerox, ma'am siya, Xerox ng isang cheque na nagkakahalaga na 2.5 million, may kalakip na sulat na sinasabing pinapadala sa amin ng Xerox ng cheque, kaya lang hindi maipadala yung original na cheque, later na raw kung na mabibigyan ng due course yung mismong petition or protest. And this is something na pag-uusapan po kung i-consider. Hindi po ba basta hindi ka umabot, wala na, sarado ng tindahan. Kasi nga po, Ma'am Shea, kung tutuusin niyo po, pwede po, di ba po, kahit po cheque, payment ng cheque, technically hindi dapat ganun. Number one. Number two, isipin niyo pong pabigyan ba naman kami ng Xerox ng cheque. So, di po ba kahit naman saan tayo pumuntang korte o jurisdiction, lagi po siyempre ang dapat original, pang may manager's check, cashier's check, o kaya naman cash mismo. But ayaw ko po munang i-preempt yun. Ang ginawa po namin kanina sa NBank ay ating pong nirefer yan sa Law Department upang mabigyan kami ng sapat na payo to kung ano ang gagawin po ng Commission NBank. Wala naman po bang impact yung disqualification ng isa sa mga bidder sa preparasyon ng midterm elections? Wala naman po, Ma'am Shea, sapagkat meron naman po na kinukonsider sa kasalukuyan na nakapasa doon sa pre-qualification na tinatawag. Ngayon po ay kasalukuyan ginagawa ang post-qualification sapagkat siya ang may pinakamababang offer. Sapagkat sa ating pong umiiral na batas sa procurement, kung nakapasa sa pre-qualification at nakapasa sa post-qual, dapat po yung may mababang offer, doon po ang dapat na pipiliin ng COMELEC. Pero syempre, depende pa sa resulta nung siya ba ay tutubal at ang dokumento na pinipresent sa amin. Talaga ba nag-i-exist ang kanyang opisina? Talaga bang may experience yan? Yan po ang kasalukuyang inaalam ngayon ng aming mga technical working group. Okay, doon po sa 4, isa ang natanggal, 3 yung na-qualify, tapos doon po sa 3, ini-evaluate na po sa post-qualification yung pinakamababang bidder. Tama po kayo, Ma'am Shea, sapagkat yun po ang nakalagay sa ating procurement law. 112 million po ang kanilang offer, samantalang more or less po mga 460 ang ating pong ABC. Yung ibig sabihin more or less hanggang doon dapat hindi tataas yung mga nag-bibigay ng offer. Wow. So isipin niyo po 460 Yes. versus 112 million. So technically, pabor sana sa Commission ng Yes. Election. Kaya na, gusto natin tingnan mabuti kasi 112 million po yun. Opo. At kung hindi po pumasa sa post-qualification, yung 2 bidder ay pwede pang makonsider. Tama po kayo, lalo na po yung pangalawa na may pinakamababang offer after nung 112 million. Panghuli lamang po, doon po sa mga ganitong bidding, sabi nyo nga po, ay kagaya nito, 2.5 yung kanilang protest fee or filing fee. Lahat po sila nagbibigay, magbabayad ng 2.5. Pag hindi po sila na-qualify, hindi sila napili, ano mangyari po doon sa 2.5? Hindi po lahat, Ma'am Shea, ang magbabayad lang po ay yung gustong magprotesta, mag-question kung bakit sila na-disqualify. Pero po yung mga hindi naman po na-disqualify, ang binayaran lang po nila ay yung 75,000 na bidding document. So yun lang po. Kahit hindi sila nagpo-protesta, wala na pong babayaran ng kahit na ano po. Oh, okay. Oo nga naman, malaki pong halaga yung 2.5. Kaya po siguro yung na-disqualify na bidder, parang kung i-reconsider nyo kami, then go, yung 2.5. Kasi Naunawaan po natin, Ma'am Shea, talaga. Kaya lang po, mandatory requirement po ng batas. Ang sabi nga po natin, sana yung sa mga pagbabago ng procurement law natin, ngayon po ongoing yung pagbabago po sa ating Senado at Kongreso. Sana po maisama na yung mga ganon para naman po magkaroon ng equal opportunity at hindi naman masayang yung pera din ng ating po mga bidder sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasi yung nagbayad po ng protest fee at tinignan ulit at still ay hindi pa rin siya na-consider, yung 2.5 will go to COMELEC. Tama po. Sana po may provision sa batas na pagka hindi pa rin na-consider, ibabalik na lang yung protest fee ng mismong nag-file ng protesta. Kamusta po ang ating paghahanda sa midterm elections?
Ma'am Shen, na almost 3 million na po ang ating mga pumupunta ng mga botante na nag-a-apply ng registration sa ating registration sites. Na-reach na po natin yung projection natin and hopefully talagang lalampasan natin yung pong projection na 3 million na dagdag na registered voters. Hanggang September 30 pa po yung ating registration and therefore ito po ipaalala sa ating mga kababayan na pwede makahabol pa sa iba't ibang mall, sa iba't ibang registration sites ng COMELEC upang magparehistro, magpa-transfer ng registration, magpabago ng kahit anong datos sa registration at magpa-revive ng inyong mga registration na naging inactive nitong nakaraang 2 elections. Marami pong salamat sa inyong oras. COMELEC Chairman George Garcia, magandang hapon po.